Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, again, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ni John. At tayo po ngayon ay nasa dulong bahagi ng chapter 4, John 4, starting 43 to 54, ang ating mga verses na pag-aaralan ngayon. At pinamagatan po natin ang pag-aaral na ito na Faith That Trust Christ Word. Ating pong simulan ang ating pag-aaral sa pagbasa ng mga talata. After the 2 days he left for Galilee. Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine, and there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. The royal official said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday, at 1 in the afternoon, the fever left him. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will believe, or your son will live. So he and his whole household believed. This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong magulang at mga kapatid, sa araw na ito, we come to the second sign. Second sign that recorded in the Gospel of John. Ang unang sign when Jesus turned the water into wine. Ngayon naman, ang ikalawang palatandaan ayon sa talata ni Juan ay ang pagpapagaling doon sa anak ng city official. Mga kapatid, this passage is not just about a miracle. It is about faith, what real faith looks like, and how it grows, and where it rests. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nagsasabi, I will believe if I see miracles. Iyon yung mga taong to see is to believe. Pero ang ating kasaysayan ngayon nagtuturo sa atin ng isang bagay na mas malalim kaysa doon sa pananampalataya kapag nakakita ng himala. Ito po yung true faith na hindi nakasalig sa miracle, hindi nakasalig sa nakita, hindi nakasalig sa mga bagay na palatandaan. Itong pananampalatayang ito'y nakasalig sa salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Bago natin talakayin isa-isa ang ating mga talata, let us go first to the context. Mahalaga yon. Ang konteksto ng talata ay kung kanino sinabi, bakit sinabi, saan sinabi, at ano yung senaryo bago ito sinabi at ang senaryo pagkatapos na ito ay sabihin. That is how you should read the scripture. Marami po kasing pastor ngayon, bubuklat lang ng isang talata, at yun na ang bibigyan ng interpretasyon. Kaya madalas sablay ang interpretasyon kasi hindi tinitingnan ang konteksto nito. Hindi tinitingnan kanino ito sinabi, para kanino ang mensahe, lagi naman yung binabanggit ng Biblia. Kaya kung magiging mapagsuri lang kayo,
hindi kayo maliligaw sa pag-aaral nito. Kaya tayo dito sa Tinig ng Pag-asa, tinitingnan natin yung context. Ano ang context ng John 4:43 to 54? Mga kapatid, ang event na ito ay ang pagbalik ni Jesus galing sa pagmiministeryo sa Samaria. Kahapon tinalakay natin yon, hindi po ba? Pumunta siya ng Samaria sa mga Samaritano, nakausap niya yung babae sa balon ni Jacob. Noong nanampalataya yung babae, immediately he went to her town o she went to her town at itinuro niya ang Panginoon. Nako, yung mga tao naging curious sa Panginoon, dumagsa sila at nung papalapit na sila, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, narito ang aanihin at ang aanihin ay handa na, ready ng anihin. So yung mga tao doon ay nanampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng mga talata, verse 41 ng chapter 4, mababasa natin doon, many Samaritans believe, not because of miracles, kasi wala namang miracle na ginawa si Jesus sa Samaria. Ang tangi sigurong extraordinary na ginawa ng Panginoon doon ay alam ng Panginoon kung ano yung pamumuhay ng babaeng Samaritana. Pero wala siyang himala, hindi siya nagpaahon ng tubig sa balon, hindi siya nagbigay ng kung ano doon, kung hindi nangaral siya ng buhay espiritual at pinakilala niya ang kanyang sarili sa babaeng Samaritana at sa mga Samaritano na siyang tubig ng buhay. So dahil doon sa salita ng Panginoon, ang sabi ng mga Samaritano, hindi kami nanampalataya dahil narinig lang namin doon sa babae. Kami nanampalataya dahil sa narinig namin sa iyo. So now, pagkatapos nito, Jesus returns to Galilee, where people were more interested not with the word, not with the preaching, but with signs and wonders. Why? Kasi doon sa Galilea, unang ginawa ni Jesus ang himala, nang ang tubig ay ginawa niyang alak. At marahil kumalat na ito, nasa isipan ng mga tao roon, na merong kapangyarihan ang Panginoon na talagang gumawa ng mga palatandaan at gumawa ng ekstraordinaryong bagay. Mga kapatid, this sets the stage for an important contrast. Faith based on miracles versus faith based on Christ's Word. Ito po yung ating pag-aaralan at ito ang tema ng John chapter 4 verses 43 hanggang 54. Napuntahan na natin at isa-isahin natin ang ating mga talata. Nakita po natin sa mga talatang ating binasa ang isang panawagan ng Ama at ang panawagan ng desperadong amang ito na dalawin sila ng Panginoon. John 4:46 to 47. Once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. Kilalanin muna natin ang lalaki bago natin tingnan ang mensahe. Sabi po ng talata, this man was a royal official. Likely, this man is serving Herod. At ang lalaking ito, a man of influence and a man of status. Pero sa kabila ng kanyang influence, can you imagine, I just want to give a little or a short reiteration on this. Alam niyo mga kapatid, ang taong nasa politiko nagagawa niya ng maraming bagay na hindi nagagawa ng pangkaraniwang tao. Pag ang tao maraming pera, mas maraming nagagawa kaysa dun sa taong walang pera. So itong taong ito, opisyal ng gobyerno, dikit siya sa gobyerno, kung merong mga manggagamot na available during that time, may access ang lalaking ito. Tama po ba? Pwede niyang puwersahin at gamitin ang kanyang pagiging bahagi ng royal official para makahanap ng manggagamot sa kanyang anak. Dahil siya ay may status of influence. Ngayon nga po mga kapatid, hindi naman kay lingid sa inyo dyan sa ating bansang Pilipinas. Pag ikaw ay congressman,
Yung mga anak mo, ginagamit yung plaka ng sasakyan ng iyong tatay para walang traffic-traffic. O anak ng senador, o anak ng politiko. Kumbaga, yung impluensya nila, dahil ang tatay nila ay may impluensya, ginagamit nila. Itong taong ito, pwede niyang gamitin yung kanyang influence and maybe, nagamit na niya ito. Kaya ang ginamit nating punto sa una nating puntong binibigyan ng emphasis dito, siya'y desperadong ama. Desperate. Why? Because his son was dying. He was considered to be a helpless father. In spite of him being a royal official, in spite of him being an influential man and status, wala siyang magawa. Now, ano lesson nito? Ang lesson nito, mga kapatid, suffering brings us to Christ. Can we say amen? Madalas, at ito ang totoo, pag meron pa naman tayong magagawa, hindi tayo nalapit sa Panginoon. Pag meron pa tayong pwedeng ikilos, hindi naman tayo dudulog sa panalangin. Pag meron pang pwedeng gawin ng salapi, pwede pang gawin ng impluensya, pwede pang kumilos ang ating lakas at kapangyarihan, hindi tayo lalapit sa Diyos. Palatandaan yan talaga, mga kapatid, ng total depravity of human heart. We will not come to God. Kaya nga, praise the Lord, kapag dumarating ang panahon ng suffering, kasi napapadyos ko po tayo kapag meron ng bagay na masakit na nararanasan ang bawat isa. God often uses trials to draw us to Him. Dinadala tayo ng kawalang pag-asa, dinadala tayo ng kawalang kakayahan, dinadala tayo ng kasalatan sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Because this man, naniniwala siya, wealth could not save his son. Power could not heal his child. And this time, only Christ could help. And this is how God humbles sinners. Ano ginagawa ng Diyos? God strips away our self-reliance. So we will seek Christ alone. Tama? Kaya kapatid, ang initial reaction ng isang tunay na mananampalataya, ang initial reaction ng isang nagtitiwala sa Diyos sa kung anumang sirkumstansya ng buhay ay ang dalahin tayo lagi sa kapakumbabaan at pagpapahinuhod sa ating Diyos. Amen? Kaya huwag niyong kakalimutan, many people come to Christ only when they are sick, when they are broken, when they are desperate. And take note, that is not wrong. Kasi mga kapatid, pinahihintulutan naman talaga ng Diyos yon na maging desperado tayo, maging wasak tayo, mapunta tayo sa kasalatan at karamdaman para dalahin tayo nito sa pagtitiwala sa Panginoon. But there is a deeper question. Ang tanong, do we come to Christ only for health? Or do we come to Christ for who He truly is? Lumalapit lang ba tayo sa Panginoon kapag pengi noon? Kapag humihingi ng kaginhawahan? Kapag humihingi ng katugunan sa pangangailangan? Kapag humihingi ng kagalingan? O lumalapit tayo sa Kanya dahil Siya ay Siya? At nangangailangan Siya ng patuloy na pagsamba dahil iyon ang hinihingi Niya sa tunay na mananampalataya. Amen? Kaya dito, antimano mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Nung lumapit ang lalaking ito sa Panginoon, Jesus confronts shallow faith. Ang tawag po sa pananampalataya ng lalapit lang dahil may kailangan ay mababaw na pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Sa ibang lengguwahe,
Kaya lang naman kayo lumalapit sa akin. Kaya lang kayo nananampalataya kasi nakakita kayo ng tanda. Nakita ninyo na yung tubig ginawa kong alak. Unless you see signs and wonders, you will never believe. Take note mga kapatid, makinig po kayo. Ang katagang ito ng Panginoon ay hindi naman rejection dun sa tao, kundi ito'y isang pagtutuwid. Nais lang ng Panginoon na i-expose yung malaking problema. Ano ba yung malaking problema? Jesus exposes a problem, the people wanted miracles. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakaraming tagasunod niyang si Eddie Villanueva, si Uriel Balano ng G12, si Kibuloy, no? Si Benny Hinn, yung mga Pentecostal, nag-uumapaw linggo-linggo ang mga simbahan yan. Dahil sa pangako ng paggaling, no, imagine niyo, wala po ako nakitang pangaral yang si Eddie Villanueva ng JIL na hindi niya binabanggit na ang poverty is a curse. At yung pangako na kapag nakay Kristo ka, may ginhawa, may pagpapala, may tagumpay. By His wound, you are healed. Na hindi in reference sa spiritual, kung hindi kagaling ang pisikal. Kaya no wonder magtatakbuhan ang mga tao dyan dahil yun naman ang katotohanan. People wanted miracles. Kaya hindi ako umaasa na ang simbahan ng Winnipeg Unida at ang mga nananampalataya sa Reformed faith ay magja-jump pack ng ganyang karaming mga tao dahil hindi tayo naniniwala na sa mga miracle. Yang mga healing-healing na ginagawa na yan, ang ating stand dyan ay cessationist. Yung mga bagay na yun nagsilipas na. Bakit? Ang mga palatandaan ng himala ay may tinupad lang na layunin at ipinakita lang nito ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Efeso 2:20. Ang sabi doon, the church was founded in the foundation of the prophet and the apostles. Pag na-establish na yung foundation, hindi ka nagagawa ng panibago pang pundasyon. Doon nakatayo ang simbahan. Na-establish na yon ng mga propeta at ng mga disipulo. Nung nawala na sila, yung mga susunod, hindi na uli magtatayo ng panibagong pundasyon. At yun ang ironic at katawa-tawa sa mga simbahang Pentecostal ngayon, walang katapusan ang paggawa nila ng mga kung ano-anong pagtuturo na hindi naman itinuro ng mga apostol. Yang mga pag-claim, yang mga pag-declare, at yang mga manifestation at manifest na yan, hindi yan turo ng mga apostol. Pero yon ang mga concentration ng mga bulaang guro sa panahon ngayon. At iyan po mga kapatid, hindi na yan bago. Kasi maging nung panahon ng Panginoon, maraming sumusunod sa Kanya dahil sa himala. There was a time nung nagpakain siya ng 5,000. Ang mga tao gusto na siyang gawing hari. Because of the miracle. Because of the signs. But not necessarily they want Christ Himself. Amen? Mga kapatid, meron dalawang klase ng pananampalataya. Hindi ko kino-question yung pananampalataya ng mga tagasunod ni Eddie Villanueva. Hindi ko kino-question yung pananampalataya ng mga tagasunod ni Kibuloy, ni Benny Hinn, ni Kenneth Copeland, at ng mga bulaang pastor na yan. Hindi ko sila kino-question. Pero tandaan ninyo, may dalawang uri ng pananampalataya. Una, yung sign-based faith. I believe because I see miracles. At meron naman tinatawag na word-based faith. I believe because Christ has spoken. Tanong, nagsasalita pa ba si Jesus ngayon? Sino po nakarinig ng boses ni Jesus audibly? Pag sinabi ng pastor ninyo na narinig niya si Jesus na nakipag-usap sa kanya, dalawang bagay na yon. Either nagdodroga yung pastor ninyo, nag-hallucinate, o schizophrenic. Kasi wala na pong ganon.
Sinabi ko na nga sa inyo, ang Biblia ay kumpleto na kung saan nagsalita ang ating Panginoon. Kinumpleto ng Diyos ang banal na kasulatan, sapat, enough, inerrant, infallible. Ito pong salita ng Diyos, ang Biblia ay sapat para sa ating kaligtasan. Hindi na natin kailangang marinig na nagsalita ang anghel o may isang propetang lumitaw at kung ano-anong pinagsasabi o ang Panginoong Hesukristo mismo ang mangusap sa iyo sa panag-inip o kung saan pa mang ekstraordinaryong bagay. Hindi na yun mangyayari. Kaya ang ating paniniwala, kung anong sinabi ni Kristo sa Biblia, yun ang ating gagawin. Sabi nga kung merong isang mensahe si Mama Mary dapat yun pakinggan ng lahat ng tao Kung marunong lang tayo at tayo nakikinig sa sinasabi ni Mama Mary. Ano ba sabi ni Mama Mary? Doon sa kanan ng Galilea, nung naubusan ng tubig o ng alak, ano sabi ni Mary nung sinabi ni Jesus na babae, ang aking panahon ay hindi pa dumarating? Ang sabi ni Mama Mary, makinig kayo, itong utos na dapat nating pakinggan. Ang sabi ni Mama Mary sa mga katulong, sundin ninyo ang lahat ng ipag-uutos niya sa inyo. Referring to Jesus. So kung merong isang utos si Mama Mary, hindi pray the rosary. Wala sa Bible yun. Ang inuutos ni Mama Mary, kung anong gustong ipagawa ng Panginoong Jesus, iyon ang ating gawin. At kung may kinalaman sa mga ipinag-uutos ng Panginoon, lahat yon nakasulat sa kanyang mga salita. We need to have faith based on His Word. Amen? Kaya, sa pananampalatayang reform, saving faith is not built on outward signs, but on the inward work of God through His written Word. Amen? Ito, napaka-importanting bagay na dapat nating tandaan. Miracles alone do not produce saving faith. Miracle do not produce saving faith. Many saw Jesus' miracles and still rejected Him. Amen? Gaano karaming pinakain ni Jesus? 5,000. Nasaan na yung 5,000 yun nung si Jesus ay nasa krus na ng Kalbaryo? Gaano karaming pinakain ni Jesus? Not only once He feed them with manna and fish, or with bread and fish. Naulit pa yun Merong feeding ng 4,000. May feeding ng 5,000. Nasaan yung mga bulag, mga pipi, mga pilay, mga may karamdaman? Nasaan na yun? Nung nandun na sa krus ng Kalbaryo, nililitis lahat ng yon, ang sabi, nangagsitakas. So many saw Jesus' miracles, and yet still they rejected Him. Amen? So even today, people can witness wonders and remain unbelieving. Kaya nga, naalala niyo po ba si Lazaro at yung mayaman? Yung mayaman nasa pagdurusa, tumingala siya, nakita niya si Abraham. May pakiusap siya kay Abraham Ang pakiusap niya kay Abraham, pabalikin mo si Lazaro, wag na ako. Kasi ako hindi ako papaniwalaan ng mga kapatid ko Si Lazaro ang pabalikin mo. At pag nakita ng mga kapatid ko na si Lazaro nabuhay sa mga patay at papaalalahanan ng mga kapatid ko, baka magbago sila at hindi sila masadlak sa pagdurusang kagaya ko. Hindi po verbatim. Ganun po yung ini-imply noong mayaman na kanyang pakiusap kay Lazaro. Pero ano sabi kay Lazaro, kay Abraham? Pero ano sabi ni Abraham? Ang sabi ni Abraham, anak, nung ikay nabubuhay pa, nagpasasa ka. At yung mga kapatid mo, naandoon ang mga propeta at si Moses. Meaning, nandun ang salita ng Diyos. Nandun ang Word of God. Iyon ang kanilang pakinggan. Subalit, kung hindi nila yung pakikinggan, hindi rin sila maniniwala sa himala. Kahit ang isang patay ay nabuhay, hindi sila mananampalataya.
Mga minamahal kong mga kapatid, do not build your faith on feelings, on experiences, on miracles. Build your faith on the unchanging Word of Christ. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid? Dito sa Tinig ng Pag-asa may mga bagay pong itinigil ako. Itinigil ko na po ang batian portion. Hindi na po ako bumabati ngayon. Binabati po natin si kapatid na Joms Labungray, si Kuya Boyet Kerubin, si kapatid na Velvet Rosales. Marami po kasi ganun. Batian portion ang pangangaral. Yung pangangaral kapraso lang ang haba ng batian. Mga kapatid, hindi ko po ginawa ang Tinig ng Pag-asa para makipagbatian sa inyo. Napakahaba ng oras na dapat gugulin sa pangangaral at hindi sa pagbabatian. At marami ang nanonood para lang mabati. Pero salamat sa Diyos, yung 32 na nanonood sa akin ngayon, alam ko, nanonood kayo dahil interesado kayo sa salita ng Diyos. And that is where you should build your faith on the Word of God, on the preaching of the Word. Hindi yung batian portion. At minsan, mga kapatid, tinigil ko na rin yung mga pananalangin at pagkuha ng prayer request. Because many, kagaya nung mga naririnig natin ngayon, nagpapaabot ng panalangin dahil ang paniniwala, may kapangyarihan si Pastor Ruel na magpagaling ng dasal o magpagaling ng sakit. Inalis ko na rin po yun kasi baka minsan yung iba sa inyo ipinapatong na sa cellphone yung kanilang mga kamay. At habang nagpe-pray si Pastor Ruel, kine-claim ninyo na dadaloy sa cellphone yung kagalingan. Mga kapatid, maraming gumagawa niyan. At dinidiscourage ko po yan. Kaya dito sa Tinig ng Pag-asa, pagkatapos po nating basahin ng talata, mangangaral tayo ng salita ng Diyos, that's it. Kasi ang dami po ngayon mga kapatid, propaganda lang ang social media ginagamit para makapanloko ng kapwa-tao. Yung iba magpatawa, magkukwento ng mga kwentong walang kwenta para matawa yung kanyang mga tagapanood. Hindi yun salita ng Diyos. Hindi po yun nagbibuild ng tunay na pananampalataya. True faith must be built on the unchanging Word of Christ. Hindi feelings, hindi experience, hindi miracles. Amen? Now, puntahan natin yung verses 49 hanggang 50. Yung totoo na lumalagong pananampalataya kumakapit sa Panginoong Hesukristo. A growing faith that clings to Christ. Saan natin ito makikita? Verses 49 to 50. The royal official said, "Sir, come down before my child dies." Sabi ni Jesus, "Go, your son will live." The man took Jesus at his word and departed. Palatandaan ito ng isang lumalagunang pananampalataya. Hindi niya pinilit, halika, hindi, kailangan makita mo ang aking anak. Kailangan physically, patungan mo siya ng kamay. Kaya hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Yan ang mga propaganda ngayon eh. Isipin mo, hindi ka makatayo, pipilitin kang tumayo sa wheelchair. Di ba? Manood kayo ng mga pinaggagawa niyang mga healer na yan. Pumunta kayo sa mga gawain ni Benny Hinn. Yung mga nangangatog, hindi makatayo, pipiliting tumayo, aalalayan, tas biglang bibitawan, tas papatungan sa noo ng kamay, patutumbahin. Pagkatapos, sasabihin, miracle. Kung talaga nananampalataya ka, nagagaling ka, bakit ka pa kailangan pumunta doon? Hindi ba pwedeng ikaw, Benny Hinn, ang pumunta sa mga hospital at gawin mo ang iyong mga himala ng pagpapagaling? Ikaw, Eddie Villanueva, pinapupunta mo pa dyan sa simbahan mo para dyan patumbahin ang patumbahin, manong ikaw ang pumunta sa mga squatters area, sa lugar ng mahihirap, doon sa mga may karamdaman, kung sinasabi mong yung JIL people ay mayayaman at pinayayaman ng Diyos,
Ubod ng daming hindi kumakaing Pilipino, ba't hindi mo pakainin? Puro kasi kabulaanan yung mga pagtuturo. Pero kailangan pa, dahil ang tunay daw na pananampalataya, kailangan sumunod, kailangan pumunta doon. Itong lalaking ito ang nag-display ng napakatibay na pananampalataya dahil hindi na niya kailangan pumunta si Jesus sa kanya. Salita lang ni Jesus na kanyang pinangahawakan, sapat na kanyang pagtiwalaan. The man came asking Jesus to come and physically be present, perform a visible miracle. But Jesus do something different. Ano ginawa ni Jesus? No touch, no visit, no visible act. Walang paghipo, walang pagpapatong ng kamay, walang panginginig, walang pagpapatumba. And here is the turning point. The man believed what the Lord Jesus said to him and went on his way. Amen? This is the moment of true faith. And what a change. Dati, faith needed sight. Ngayon, faith rests on Christ's word. Amen? Ang paniniwala na ang Diyos ang may kontrol. Ang paniniwala na kung gusto ng Panginoon, let His will be done. Ang pinakamatibay na pananampalataya. Faith is a sure knowledge and firm confidence in God's promises. This man believed without seeing. Amen? And this is, my dear brothers and sisters, many struggle. Why? We want visible proof. We want immediate answers. And we want tangible signs. Gusto ko ngayon, I claim in Jesus' name, kaya usong-uso yan eh. I-claim mo na kasi. I-manifest mo na kasi. At para sa kanila, iyon ang malaking pananampalataya. But Jesus says, trust my word. Amen? Huwag niyo kakalimutan. Real faith says, even if I don't see. Real faith says, even if I don't feel it. And real faith says, I will trust what Christ has said. Amen? Now, dito sa ating mga talata, hindi tayo iniwanan ng clueless kung ano nangyari. Nung umalis na ba yung lalaki at inilagay na lang niya sa kamay ng Panginoon ang paggaling ng kanyang anak, anong naganap? Makikita natin yung confirmation of Christ's power. 51 to 53 ng John chapter 4, while he was still on the way. Listen, hindi nung nakarating na siya sa bahay, nandun pa lang siya sa paglalakbay pauwi. Sinalubong na siya ng kanyang lingkod na may balita. The boy was leaving. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday, at 1 in the afternoon, the fever left him. Mga kapatid, napakaganda nito. As the man goes home, sinalubong siya ng servant, your son is recovering. When did it happen? The exact hour that Jesus spoke His word. Parehong oras nung kausap siya ng Panginoon. Nung oras na yon na sinabi ng Panginoon, magaling na ang iyong anak. And this confirms Christ's word is powerful. Hindi siya nakakonfine sa place. Kahit ubod ng layo yung bahay ng lalaking ito, ang salita ng Diyos nagpagaling. Amen?
And Christ's authority is absolute. Hindi siya confined sa space, sa time, sa circumstances. Christ does not need to be physically present to do His will for us. Pastor, di ko naman nakikita Panginoon eh. Pero ikaw ba'y nananampalataya nang umakyat si Jesus sa langit? Umupo siya sa kanan ng Diyos Ama. At ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos Ama, ginagana pa rin ang kanyang tungkulin bilang intercessors natin sa Ama. Dumudulog tayo sa panalangin sa Ama, namamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng ating mga sasabihin. At dumadalangin tayo sa pangalan ni Jesus na hindi natin nakikita, pero ating pinagtitiwalaan. Ano ang importanteng katotohanang matututunan dito? Take note, Jesus is not limited by distance, by time, by circumstances. His word accomplishes exactly what He wills. Kaya we pray in the will of God, in the name of Jesus. Huwag po masyadong mayabang sa pananalangin, ha? Pinagbabawal po yung sobrang kayabangan. In Jesus' name I claim. In Jesus' name I bind Satan. Sino ka? Kunwari ginagamit mo yung pangalan pero ikaw ang nasusunod. Dahil tinuruan ka ni Eddie Villanueva na gamitin mo yung kapangyarihan mo, gamitin mo yung otoridad mo. Hindi ganon ang turo ng Panginoon sa panalangin. Ang turong panalangin, hingin natin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Not my will, but your will be done. Iwasan po ang masyadong mayabang, mga kapatid, sa panalangin. Baka nakasimangot si Jesus sa langit at tinitingnan ng iyong kahambugan. Nakala mo kung sino ka kung makapag-declare dahil ginamit mo lang ang pangalan ni Jesus. Amen? Panglimang punto, ipinakita po rito, saving faith extends to the whole household. Let us see the result. Sa verse 53, then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. Ang resulta, he and his whole household believe. Mga kapatid, look at the progression. Anong sabi? Verse 50, he believed Jesus' word. He saw the confirmation ng word ni Jesus at ang sumunod nito, lalong lumalim ang kanyang pagtitiwala. At ang malalim na pagtitiwala nakaka-impluwensya sa mga taong nakapaligid. Ang buong sambahayan naglagak ng pagtitiwala sa Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, God often works through one person, one testimony, one act of faith. Parating ganyan sa Bible. Si Zaccheo, pagdalo ni Jesus sa bahay niya, buong sambahayan. Amen? Si Lydia, binuksan ng bahay para sa Bible study. Yung Philippian jailer, binuksan ng bahay, nanampalataya ang sambahay. Maraming ganon. Yung bahay ni Jason, ginawang lugar ng unang pagtitipon sa sambahayan, sa Book of Acts. Ito po yung ating makikita. One person, one testimony, one act of faith to bring salvation to others. Ang Biblia hindi nagkulang ng examples ng mga bagay na yan. Kaya huwag mong kakalimutan, kapatid, your faith can impact your family. Your trust in Christ, your obedience to His Word, your testimony, God can use it to draw others to Him. Amen? Yung babaeng Samaritana,
Immediately, pumunta siya sa baryo. Pinangaral niya ang Panginoon. Nag-akay siya ng napakaraming mga tao. At dahil doon, maraming Samaritano ang nanampalataya kay Jesus. Ngayon, tingnan natin anong naging purpose ng pagpapagaling na ito. Hindi lang to mga kapatid, pagbibigay doon sa hiling ng isang ama na gumaling yung kanyang anak. May purpose po ang palatandaan. Then what is the purpose of the sign? Hindi naman po ito inilingid ng Panginoon sa verse 44 o 54. John 4:54, this was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. John calls this a sign. Hindi po ito tinawag ni John na miracle. Ang tanong bakit? Because signs points to something greater. Di ba yung mga sign nagtuturo? Ladies washroom this way. O kaya market this way. No. Di ba? Yun ang purpose ng sign Magturo kung saan. So, this sign is not called by John as a miracle. He called it a sign because this point to something greater. The sign reveal who Jesus is. Amen? The sign teaches us Jesus has authority over life and death. May kapangyarihan bago pa man pagalingin at buhayin si Lazaro sa karamdaman, dito pa lang ipinakita na sa ikalawang palatandaan. Sa second miracle, kung gusto niyong tawagin, na si Jesus ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan and He is worthy of faith. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, one theological truth, saving faith is trusting in Christ's word, not depending on visible signs. Amen? Now, for final application. 1. Come to Christ in your need. Like this official, ang ginawa po niya, he brings his burden. He brought his burdens to the Lord. So, ganun din ang gawin mo. Bring your burdens, bring your fears, bring your brokenness. Because Christ is able, I believe, no? Because Christ has spoken. And that is what faith is. Amen? Second, do not depend on signs to believe. Faith is not, I believe if I see. Faith is, I believe because Christ has spoken. Kaya huwag magtiwala sa mga miracles. Do not depend on miracles, on signs to believe. Third, trust the word of Christ fully. Even when you don't see results. Even when you don't understand. Even when you are still waiting. Hindi ko alam ang inyong mga sirkumstansya. Marahil nasa hindi pagkaunawa. Marahil naghihintay. Naghihintay ng sagot sa mga tanong. Pero tandaan, the word of Christ is enough. Trust Him. Amen? Pang-apat, let your faith grow deeper. Faith grows from need to trust to full confidence. Yan po yung naranasan ng official na ito. Nagtiwala at iginawad ang kanyang buong kumpiyansa kay Jesus. Panlima, influence your household for Christ. Why? Your faith matters. And God may use you to bring your family, to bring others into saving faith. Exercise. Walk the talk. Amen? And panghuli, bilang konklusyon, ang kasaysayang ito is not just about a healed child. It is about a transformed man. Tandaan, hindi yung healing ang sentro dito kung hindi yung transformasyon na ginawa ng Diyos dun sa ama ng batang pinagaling.
Yun ang central message. No? It is about a transformed man, a man who learned Christ's word is enough, and today, Christ speaks to us through Scripture. The question is, will you believe His word even without seeing? Amen? So, closing exhortation, do not wait for a miracle to Christ. Do not wait for a miracle. Trust Christ. Trust Him now. Trust in His word. Trust in His promises. Trust in His power, because blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, teach us to trust in You. Teach us, O Lord, to always rely not on feelings, not on circumstances, but on You. Teach us to trust not in what we see, but in what You have spoken. Strengthen our faith to rest fully in Your word. Help us, O Lord, to believe even when we do not understand. And use our faith to draw others to You. This, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.